Lahat ng pinagpala ng Panginoon ay sumigaw ng malakas na amen. At lahat ng pinagpala ng Diyos ay pumalagpak ng malakas sa Panginoon. At sa kauna-unang pagkakataon, mga kapatid, after 8 months, ay nakabalik na tayo. And I really thank and praise God sapagkat nakita-kita na naman tayo, iinit na naman yung fellowship natin bilang magkakapatid kay Kristo. Bagamat yung music ministers natin, every Sunday nandito na sila. Pero dahil sa limited ho yung attendees, kaya yung iba nasa bahay pa. Kagaya ngayon, kayong mga nasa bahay ninyo, wala kayo physically dito, pero spiritually, kasama namin kayo. Lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? O wala ng tao? Amen po ba? Okay, so, umpisa na natin, mga kapatid ko, ang mensahe ng Panginoon, ano? Introduction po tayo. Ito po, Pastor Alexander White. Ito pong si Pastor Alexander White. Lahat ng bukang bibig niya, pasasalamat. Puro pasasalamat. Ito po ay isang English preacher. Taga-England. Mga 18th century yan. Lahat ng, basta may kausap siya, casual conversation, o umpisa niya sa pasasalamat. Thank you, Lord, at tinala mo ang kapatid na ito na kausap ko ngayon. At lahat, pagdating sa sermon, puro thanksgiving muna yan. Ang bukang bibig niya, salamat Lord, salamat Lord. Isang linggo, maulan, masama ang panahon, dumating sa church ang mga kapatiran. Wala pa si Pastor White. Ang sabi ng mga kapatiran, pakinggan nga natin kung magpapasalamat pa si Pastor White kasi masamang masama ang panahon eh. Maulan. Okay, umuulan talaga. Tignan nga natin kung magpasalamat pa siya. Pagdating, di magsisermon na. Alam niyo, ang pambungat ng kanyang sermon. Thank you, Lord. Pagkat hindi lahat ng panahon ay ganito. The best talaga yun. Hindi lahat ng panahon, Lord, ay maulan. Kaya pinapasalamatan ka pa rin namin. Sabi niya. Kaya mga kapatid, ano man ang mangyari, pasasalamatan pa natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya yan po ang ating tatalakayin ngayon ay mensaheng pinamagatan Thanksgiving. Thanksgiving. At ang tema naman po ay how can we thank God when pandemic COVID-19 shook the world with highly destructive pain, misery, and death. Yan. Pwede bang pasalamatan natin ang Lord since March? Hindi tayo nagkita-kita rito. O, tapos naka-lockdown tayo. Tapos kung titignan mo yung balita sa television, sa social media, libo ang namamatay. Pwede ba natin pasalamatan ng Panginoon? Of course, yes. At yan po, dyan nakasentro ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Tumayo mo tayong lahat at tayo po ay manalangin. Pinapasalamatan ka namin, Amang Banal, at sa kauna-unahang pagkakataon since March of this year, we are back here in our worship center. And we will experience once again
face-to-face worship service and have a sweet fellowship with you, O God. And so, Father God, at this moment, we ask your Holy Spirit to anoint your word, to anoint your message, that it will be a channel of your blessing for all of us, not only here inside our worship center, but even outside, as they are joining us at this very moment in this worship service. Let your name be praised and be glorified as we listen to your word. In Jesus' name, amen. Maupo tayo. Okay, kaya ng sabi ko kanina, pasasalamatan pa ba natin ang Panginoon sa kabila ng napakatindi na pagsubok at problema, hindi lang nagugutom ang tao, namamatayan pa ng mahal sa buhay. Pwede ba natin pasalamatan? Sagot. Pwede ba natin pasalamatan? Amen. Bakit? Pagkat teka muna. Teksto pala muna natin. Bible reader natin. Sino bang Bible reader natin? Princess ko. Ikaw na. Ay, Mark, ikaw na. Basahin mo yung natin, text. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hey, yan ang ating teksto. Pagamat yan popular yan. Karamil sa Kristiyano, wala rin malalim. Kilala na yan. 1 Thessalonians 5:18. Okay, alright. Kaya na sabi ko kanina, bakit natin pasasalamatan ng Panginoon? Ang sagot, sapagkat wala. Meron pa bago yan. Meron pa. Sino rito ang namatay? Magtaas ng kamay, yung namatay. Wala. Walang namatay. O, di pasalamatan ng Lord. Pasalamatan natin. Then, buhay tayo. Kaya tinatanong ko, yung namatay, mag-amen. Wala. Ibig sabihin, buhay tayo. Humihinga. Personally, nandito tayo. Person to person. Okay? So, ibig sabihin po, salamat pa rin sa Panginoon sa kabila ng COVID-19 ay buhay na buhay pa rin tayo. Bakit kailangan natin pasalamatan ng Panginoon? Una, we should thank God by remembering it is temporary. Temporary lang ho itong COVID-19. Wala pa isang taon. So sa iba talagang napakatagal na raw ito. Mga kapatid, meron pang mas matagal dito. At meron pang mas devastating na nangyari. At yun, tatalakay natin. So, why should we thank God? Because this pandemic COVID-19 is only temporary. Romans 8, verse 18. Basa. Romans 8:18. Meron? Romans 8 verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Kung ikumpara mo raw yung ilang buwan na pananatili natin sa bahay na para tayong natutorture sapagkat yung hindi tayo sanay na naka-lockdown para tayong nabilanggo. Pero kung ikumpara mo yan sa kaluwalhatian na darating, walang sinabi raw itong hirap na ito.
Pwede yun na ikaw ay magiging isang kawawa kung hirap na hirap ka na nga, wala ka pa kay Kristo. Hirap na nga sa buhay nito. Plus madagdagan pa ng impyerno. Bakit? Walang relasyon sa kay Kristo. Pero tayo mo, lamang tayo. Sa kapitbahay mo na wala kay Kristo, hirap na hirap ngayon, at pag yun ay tinamaan ng virus, impyerno ang bagsak. O, di double ang hirap. Pero tayo ngayon lang, pagkat hindi ito magwawakas, pansamantala lamang ito. Pero, ang forever, ang walang hanggan, ay yung kaluwalhatian na kapiling natin ang ating Panginoong Hesus. Ang itong pansamantalang hirap na ito, reflection ho, bilang ilustrasyon na pansamantala lamang. Si E.L. Yates, owner of Caltex. Alam niyo, ang taong ito, napakalawak ng kanyang lupain sa Texas. Pero yung kanyang lupain na yun, barren. Wala po siyang makinarya kagaya ng traktor, o kaya pambukal man lang, o kaya kalabaw man lang, o kaya baka para hilain yung araro. Wala. Kaya meron nga siyang lupa, pero useless pagka nabibiyak dahil sa init. Kaya isang araw, umupo siya sa gitna ng napakalawak hektarya. Okay? Umupo siya. Pagkatapos, nag-pray, Lord, paano to? Kung meron nga akong lupa, hindi naman mapakinabangan. Pero alam niyo ba, na yung hirap niya yung pansamantala lang. Pagkat isang araw, merong maraming truck na dumating, nilusok yung kanyang lupain. At kinausap siya, susubukan namin na i-drill kung sa ilalim ng inyong lupa ay merong langis. Meron. Kaya to cut the long story short, kaya pinangalan ng Caltex, California, Texas. At siya ho ang first owner. Makikita natin mga kapatid, na meron pala siya nakatagong kayamanan. May nakatagong pagpapala. Kaya ang lesson, hindi permanente ang kanyang hirap. Lalo na tayo. Ikaw, sa tingin mo, forever na nalulungkot ka? Kasi kapag ang buhay mo'y forever na nalulungkot, sasabihin ko sa'yo, I'm sorry to tell you, you are not with Christ. Baka iba ang Kristo mo. Pagkat ang sino man na kay Kristo, totoo may pagsubok, kaakibat yan, given na yan, na pag Kristiyano ka, you are not exempted from trials or problems or sufferings. Kabahagi yan. Pero hindi, lagi mong iisipin, hindi yan magwawakas. Kaya sa gitna ng kahirapan na nararamdaman natin ngayon, pasalamatan mo pa rin. Bakit? Thank you, Lord! This is only temporary. Paul at Bethesda. Sa John chapter 5 yan, huwag natin basahin. Sa John chapter 5, sa Bethesda, merong swimming pool. Alam ko, karamihan dito, alam na. Nakapaligid sa pool, tubig na ang mga may sakit. Bakit ang paniniwala nila, bababa ang anghel, inaabangan. Pag bumaba at kinalaw pa yung tubig, yung unang makakalusong, yun ang gagaling. Tipid, napakatipid ang kagalingan isa lang. Kaya kung number 2 ka, nalumusong, sorry na lang, antayin mo naman kung kailan babalik yung anghel. Kung ilang oras bago babalik, aantayin nila, kaya lahat nakaganyan o nakatingala. Ang Panginoon Isus dumating. Pag
Pagdating ng Lord, tinignan niya dahil may sakit. Pero sa pinadami-dami na may sakit, isa lang ang tinignan niya. Isa lang ang pinagaling niya eh. Nandun na ang dami, dapat magaling na kayo lahat. Pwede. Diyos yan eh. Divine healer. Pero alam niyo, ang kanyang single out na pinagaling, isa lang yung lumpo, disabled. Bakit? Sapagkat may dalawang reasons. Una, walang maglulusong sa kanya pag kinalawkaw ng anghel na uunahan. Bakit? Walang kasama, walang asawa, walang ama, walang ina, walang kapatid, walang alalay. Yung iba may alalay, kaya lang nauunahan. Pangalawa, bukod sa walang alalay, hindi niya may galaw ang kanyang katawan, ang kanyang paa. Bakit? Lumpo. Kaya kapatid, ang tinitignan ng Panginoon, yung kalalagayan ng kanyang anak, pagkat kung alam niya na may magagawa ka, hindi ka tutulungan. Ang gagawin lang ng Panginoon ay yung alam niya na hindi mo kaya gawin. Ang hindi natin kaya gawin, yung makita yung virus, yung kalaban, hindi natin makita, nakikita ng Panginoon yan. Kaya kung ipagkatiwala mo yung buhay mo sa kanyang kamay na nakakakita ng virus, iingatan ka. Kaya so ngayon, dumating ang Lord, Paul at Bethesda. Ito ang tanong, ibig mo bang gumaling? Yan ang tanong eh. Ito naman, lumpong ito, ang utak, ang mata, sa swimming pool nakaputok. Oo nga po eh, pero walang maglulusong sa akin eh. Sa tubig. Kulang na sabihin ng Lord, kaharap mo na. Ang magpapagaling sa iyo, eto na, nakikita mo na. Bakit nakatingin ka pa sa iba? At sinisip, hindi ba eh? Kasi mabuti, meron silang kasama eh. At least may karami sila. Kaya kapag ka nandiyan na yung anghel, kinalaw pa yung tubig, nauunahan ako. Alam nyo, ang masamang lesson dito, hirap na hirap, nanginisip pa. Pangalawang lesson, kaharap na niya ang manggagamot, hindi pa niya makilala. Kaya kapatid, dito ho sa mundo, ang mata ng bawat tao, inaantay ang vaksin. Inaantay ang vaksin. At marami na ho tayong mga chismis, ewan ko how true is this or this, na i-injectionan, baliktad sa halip na mabubuhay, mamamatay. Yung mga ganun ang tao sa vaksin nagtitiwala, inaabangan, samantalang ang Panginoon na nangako, I am your great physician, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Kaya mga kapatid, bago tayo tumingin kung kanino, siya muna. Pagkat malay mo, baka ang plano ng Lord, ayaw kang gumastos. So, hindi natin alam baka kung gaano kamahal ang vaksin. O, ewan ko kung ilan sa atin ang makakakaya. Pero meron ditong ino-offer niya ang kanyang sarili. Nasabi niya, gusto mo bang gumaling? Yes, Lord. Huwag ka nang tumingin sa vaksin. Yun. Okay? So, mga kapatid, yun din ang kamalian ng lumpong ito. Kaya ituloy natin kung saan siya bumagsak, kung saan siya nagkamali. Pagka meron tayong Diyos na buhay, na siya nagpapagaling at tayo po ay kanyang inaalalayan. Kaya dapat kapag katuloy tayo sa iba at wala pong nangyayari, wala tinatatanggap, hindi natin pasasalamatan ang Panginoon.
Kaya mga kapatid, lagi nating isa-isip na this is only a temporary situation, temporary sufferings. Kaya thank God, that's temporary lang nito. Pangalawa, kung bakit pasalamatan natin ang Lord, how do we thank God? By remembering that trials and problems are testimonial. Yung una, temporary. Okay? Pangalawa, testimonial. Iyan ang ibig sabihin ng testimonial, other term for testimony. Kaya kapag ikaw daw ay maraming pagsubok sa buhay at napagtagumpayan mo, nag-ipon ka lang ng ipapatutuo mo kung paano kayo niligtas ng ating Panginoon Hesus. Praise God, hallelujah. Yan po ay nasa 2 Thessalonians 1:4. Tingnan natin. 2 Thessalonians 1:4, basa. Lakasan mo lang, ma'am. Kaya nga, pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas. Basahin niyo pula, lahat magbasa. Read. Pinagmamalaki namin kayo. Pwede bang sabihin ng iyong kapatid, alam mo, pinagmamalaki kita eh. Bakit? Sa kabila ng COVID-19 na ito, sa kabila ng matinding hirap, matinding kalaban na hindi nakikita ang virus, pag nakangiti ka, dahil ka nakahili. Ha? Para bang walang nangyayari? Of course, yes, sapagkat nag-iipon ka na ng testimony. At balang araw, you are collecting testimonies, experiences, nang sa ganun, pag tayo po ay totally COVID-free, marami kang ipapatutuo. Kaya sabi ni Paul sa Thessalonian Church, ipinagmamalaki namin kayo. Ipinagmamalaki namin kayo yung faith ninyo. Kaya kapatid, mag-ipon tayo ng mga magagandang experiences with the Lord through sufferings para meron naman tayong ibibida dito. Pag tayo po ay magsama-sama na magkakapatid na wala na hong virus sa buong Pilipinas. Okay? Alright. I thank God that I am a human being, the most expensive creation. Pasalamatan mo ang Panginoon pagkat sa kanyang lahat ng nilalang, langit, lupa, bituin, araw, buwan, at lahat ng living things dito, the most expensive is you. Bakit? Eto. Teka, hindi lang yan. The most expensive talaga, alam mo, pinag-aralan ko ito, ni-research ko, napakamahal pala ng tao. Naku, mga kapatid, ang ibinigay ng Diyos ng mga chemical sa kanyang katawan, magugulat po kayo. Maging ang mga partira na nasa kanilang bahay, itutok ninyo ang inyong tainga. At kung nawawalan ka ng pag-asa sapagkat tao ka at sinasabi mo, Lord, sana hindi mo na ako nilalang na naging tao. Huwag. Ito po ay si Morowitz. Itong si Morowitz ay biophysicist. Yung biophysicist, pag-aaralan niya yung buong katawan, bago niya ilabas yung gamot na para sa publiko, pwede yung bago niya aprobahan yan, pag-aralan niya kung anong sangkap na inilagay ng Diyos sa tao at kung magkano. Ito ka. Tandaan mo ha, meron kang hemoglobin. Ang halaga ng hemoglobin, presyo, $285 a gram. Pero kanya, hemoglobin sa dugo yun eh. Pero mo, $285 isang gramo. Pangalawa, insulin. Meron kang insulin sa katawan.
na kumukontrol ng iyong blood sugar. Magkano? 47.50 US dollars a gram. Tipsin, yung ibang di ko alam basta sinabi lang dito tipsin, $35 a gram. Bilirubin, bilirubin, the bile pigment, $12 a gram. Human DNA, your human DNA is $76 a gram. Puro gramo ito, gramo lang ha. Okay, collagen, meron kang collagen. Your collagen is $15 a gram. Kaya meron ka sa katawan mo ngayon na human albumin. Human albumin, alam niyo kung magkano ito? $3 a gram. Okay. Acetate kinase. Acetate kinase. Magugulat ka rito. Lahat ng ito, hindi pwedeng mag-survive ang tao na wala lahat ng ito pagkat ito ang bumubuo ng chemical sa kanyang katawan. Acetate kinase. Alam niyo kung magkano? A gram, 8,860 a gram. Dollars. $8,860 a gram. Ang pira. Ano ba? Alkaline. Meron kang alkaline. $225 a gram. Meron kang amino acid. Meron tayong amino acid. $12 a gram. At ito na ang pinaka-shocking. Nakaka-shock. Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, $8 million a month. At ito pa ang pinaka-wonder of wonders, miracle of miracles sa mga nanay, pagbagong panganak, pasususuin, dede. Ito yan. Naglagay ang Panginoon ng gatas, ang tawag doon sa deposituhan ng gatas. Prolactin, the hormone that stimulates milk production for mothers. Hindi ka naging tao ngayon kung ang Diyos hindi naglagay ng gatas sa dede ng nanay mo na siyang dahilan kung bakit ka nag-survive. Pagkat naglagay ang Panginoon, prolactin, the hormone that stimulates milk production for mothers. At alam niyo kung magkano ito? Wala siguro may sakit sa puso. 17.5 million a gram. I'm sorry, Lord. Kasi kung minsan, sinisita nun sana hindi mo na ako ginawa ng tao Ganun. Kaya kapatid, tignan mo yung katabi mo. Mga nasa bahay, tignan yung mga anak nyo. Tignan nyo ngayon, mga anak nyo, asawa mo. Tapos sasabihin mo, napakamahal pala natin. Sabihin nyo nga lahat, napakamahal pala natin. Go! Hindi narinig ng Panginoon, isa pa! Palakpakan at pasalamatan ang Panginoon. Kung gusto nyo, nandito ho, ang outline na yan. I-check ninyo na kapag ka ikaw ay nawawala ng pag-asa at gusto mong mapahamak na yung buhay mo. Review! Ganyan pala ako kamahal. Thank you, Lord God. Hallelujah. Merong Chinese proverb. Ang Chinese proverb, when you drink from the stream, remember the stream. Kapag ka nadarama mo
pag-ibig ng Panginoon, alalahanin mo yung umibig sa iyo. Alalahanin mo yung sumustento sa iyo. Ang pangalan, Panginoon Hesus. Sa halip na mag-aburito, ang taong mag-aburito, hindi makakautas ng problema. Nakakautas ba ng problema ang mag-aburito? Hindi. At tinatawa ng kawang ng demonyo. Bakit mag-aburito ka? Bakit marutas ng problema sa pagka-aburito? No. Ano ba? Ang mag-aburito ay hindi makakabayad ng utang. Halimbawa may utang ka. Naku, paano ito? Hindi ko mabayaran si ganito. Ganyan eh. Bakit kung mag-aburito ka ba? Yung pag-aburito mo pwedeng pambayad sa utang? No. Ano ba? Ang mag-aburito ba ay makakaalis ng kirot? Hindi, magdadagdagan pa. Ang mag-aburito ba ay kayang ituwid ang mali? Hindi rin. Kaya sa halip na mag-aburito ka, balitan mo, ano yan? Ang magpasalamat ay nakalulugod sa Diyos. Magandang pakinggan yung salamat, Lord, kaysa aburito ako eh. Ang magpasalamat ay nakakataba ng puso. Ang magpasalamat ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Pagkat yung pinapasalamatan natin na Diyos, siyang kinikilala natin na siyang lumutas ng ating problema. Wala nang iba. Kaya pag pinasalamatan mo, it's a gesture of humility. Ang magpasalamat ay kumikilala ng utang na loob sa Diyos. Yung mag-aburito, hindi utang na loob sa Diyos yun, sama ng loob. Sama ng loob. Kaya kapatid, dalawa na ang points. Bakit natin pasasalamatan? Because COVID-19 and other sufferings are only temporary. Pangalawa, because I'm thanking God. Because thanking God means I am collecting testimonies. At pinakahuli, pasasalamatan natin ng Diyos sa pamamagitan ng remembering that trials and problems are transforming. Sabihin niyo, transforming. Transforming. Bakit transforming? Ito, kahit na ang cellphone mo'y pupukot-pukak, basta meron kang Facebook, tignan mo naka-plus social media, bawat bansa, ay, praise the Lord, maawa ka po sa amin, iba't ibang bansa, tumatawag sa Diyos. Donald Trump ng Amerika, lagi niyang sinasabi na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kailan nila kinikilala ang Diyos? Pag dumarating ang matinding pagsubok. Kaya salamat, Lord, pagkat sa pamamagitan ng COVID-19 na pandemic na ito, ang tao na transform, na tututong magpasalamat sa Diyos. Amen po? Corrie ten Boom. Ito yung noong 1941, nabilang ko yan eh, Christian yan. Ewan ko kilala niya yan. Ay, faithful Bible teacher. Corrie ten Boom. Ibinilan ko sa concentration camp ng German soldiers. At alam niyo, maraming concentration camp, maraming mga selda. At alam niyo kung saan siya napunta? Barracks number 28. Maraming barracks. Lahat ng mga lahat ng mga against kay Hitler. Ibinilang ko.
napunta si Cory Tindong sa barracks number 28. At alam niyo, ayon sa sinasabi ng mga kapit barracks nila, barracks 29, barracks 27, 26, etc. Walang fleas. Alam niyo yung fleas? Yung maliit na pagkumagat sa'yo, napakakati. Ano bang tawag doon? Ang tawag fleas eh. Yun, no? Okay? Maliliit yan na hayo na pag tumapit dito pag ginamot mo, pantal-pantal na yung katawan mo. Sa barracks 28, sa barracks ni Cory Tindong, doon napunta. Kaya ngayon nag-pray, Lord, pag dito mo ako dinala, pwede naman sa ibang barracks sa Lord na wala namang free. Kaya wala namang kapagad na hayop sa katawan ko. Kaya, alam niyo, hindi siya makatulog. Makasamahan siya. Puro kalbot ng kalbot. Pero nag-pray siya uli. Lord, alam ko na may mensahe ka rito. Alam niyo nangyari. Every morning, yung Nazi soldiers, inspection. Bawat barracks, inspection. Kung anong ginagawa ng mga bilanggo. Bawat barracks. Pagdating sa barracks number 28, nilalaktawan. Nilalaktawan ng mga German soldiers pagkat alam nila na mayroong flee. Kaya hindi wala inspection. So ang ginawa ni Cory Tindong, pagkat walang inspection, walang nag-check, pagkakataon niya na i-share ang Panginoon Jesus. Pagkat walang nagbabawal, dahil ang mga German soldiers ayaw lang pumasok. Kaya sabi niya, thank you Lord for the police. Sa pamamagitan po ng mga hayop na ito na baliw, napapahayag ako ng iyong salita na walang hadlang, walang nagbabawal na German soldier. Kaya mga kapatid, lahat ng nandun sa barracks, nakilala nila ang ating Panginoong Isus. So, ang pagsubok, ang COVID-19 ay transforming, nagbabago ng buhay. Ang ipanalangin na lang natin, na yung nakikita natin sa Facebook, na ang mga tao ito'y siguro sa buong taong buhay nila hindi nakatawag sa Diyos. For the first time, nung nagka-COVID-19 tumawag, ipag-pray natin na kung mawala na ang COVID-19 sa buong mundo, tuloy na sila'y tumawag sa Panginoon. Yan na lang. Okay, nagbabago, nagtatransform. Okay, ngayon, ito, last verse nito, and then conclusion. Ito, magtataka kayo. Deuteronomy 6:6. Deuteronomy chapter 6, verse 6. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Ito, pasahin. On. Isa pa. On. Pag on, nasa labas. Kung ito yung puso mo, nasa labas. Dapat in your heart. N-I-V yan. Bakit on your heart? Ibig bang sabihin, ang Panginoong Isus hindi pumasok sa puso mo, nasa labas, on? Oo nga, no? I-check nyo yan, N-I-V. On your heart. Kaya isang membro nagtaka, bakit, Pastor, bakit on your heart? Di mo sabihin, tinanggap ko ang Lord. Sa labas pala, on. Dapat in.
Alam mo ang sabi ng pastor, makinig tayong lahat. Ito po ang sabi ng pastor, na totoo, ang Panginoon, lahat ng tao sa mundo ito, nasa labas ng puso muna, yung hindi tumanggapan, inaantay niya na mag-break yung puso, mawasak yung puso sa pamamagitan ng pagsuwa, COVID-19. Pagkat pag-ibig nadurog yung puso, nabiyak. Sabi ng Lord, praise, pagkapatong ko na pumasok na, nabiyak na. May tao ko ba dito? Kayo na nasa bahay. Sana hindi na kayo magtataka kung bakit all your heart. Pagkat yung kasambahay mo, hindi marunong tumawag sa Diyos. Ang Panginoon nasa ibabaw ng puso, nadulog ng COVID-19, pumasok na. Transforming ang trials, ang COVID-19, nagbabago ng buhay. Kaya ito ang dahilan kung bakit natin pasalamatan ang Panginoon. Conclusion, Japan forgot. Conclusion, Japan forgot. Nakalimot ang Hapon, ang mga Hapon. Noong 1923, nagkaroon ng devastating earthquake sa Japan na itinawag ng New York Times magazine na the greatest disaster in 1923. Bakit? Pagkat ang sakop ng nabiktima ng earthquake, 45,000 square miles. Parang buong Japan na. 45,000 square miles, inabot ng lindol na malakas. Destroyed 5 cities. Wasak ang 5 syudad sa Japan. Every building in Yokohama was destroyed. Tokyo was burned. Nasunog ang buong Tokyo. 300,000 people died. 2.5 million people lost their houses. At ang unang-unang gumawa ng action to the rescue, US, ang Amerika, nagpadala, mga kapatid ko, ng mga kailangan ng mga Hapon, food, medicine, including doctors. Ano yun yung mga parang medical doctors, silang tutulong sa mga Japanese doctors na maggagamot. Okay, manpower yun ang tawag. Okay? Ang dami, US talaga ang nag-respond kagad. At alam niyo, ang sigaw ng mga Hapon, thank you, Americans. Thank you, Americans. You're very kind. You're so good to us. Napakabuti niyo sa amin. But, from 1923, after 18 years, pagkaroon ng 18 taon, Japanese attack Pearl Harbor. 1941. December 7, 1941. Then 1923 yun ha. Nagpapasalamat sa Mexico. Thank you, American people. Thank you for the government of America. After 23 years, 1941, nilusog ng Japanese Imperial Army ang Pearl Harbor. Lito ang namatay. Nasaan yung pasasalamat? Sa atin maraming mga Hapon
na pinapasalamatan ng Panginoon pag pinagpapala, pero pag walang pagpapala, nakakalimot sa Panginoon. Well, napakabuti ng Diyos. Huwag niyo ipagpalit ang Diyos kahit kanino. Wala nang pwedeng magpahal sa iyo. Kundi, Panginoon na lamang. Ha? Ang mahal mo sa buhay, mawawala mo yan. Mamaya patay na, kukunin na ng Lord. O, ano pa? Kumari mo, kumpari mo, kapatid mo, lahat ng yan, temporary nun eh. Pero ang Panginoon, forever, na mahal ka niya. Kaya pag pinagpala ka ng Panginoon, pasalamatan mo siya. Pag may pagsubok, huwag kang magbago sa Kanya. Never forget God's blessings and God's goodness. Wala ba kayong kamay? Amang Banal, marami pong salamat. At naunawaan namin ang tatlong dahilan kung bakit kailangan magpasalamat kami sa iyo sa kabila, Panginoon, ng matinding COVID-19 pandemic na ito, Lord, at matitinding pagsubok pa sa buhay. Hindi namin kakalimutan ang kabutihan mo, Panginoon. Lalo na po nung nilikha mo kami, napakamahal pala namin, Panginoon, yung sangkap na ginamit mo para kami maging tao na hanggang sa oras na ito, Panginoon, buhay na buhay kami. Ang dahil yan, Panginoon, ikaw ang pwedeng gumawa ng lahat ng yan. Kaya ikaw ang aming pinapasalamatan. Kaya, Panginoon, dalangin ko po ang lahat ng mga kapatiran ng aming church, Proclaim Christ until He comes church, na hindi sila makakalimot sa iyo. Sa hirap o sa ginhawa, sa pagsubok man o kaya'y kaginhawahan, sa kalungkutan at kagalakan, Panginoon, magpapatuloy kami na maging tapat, faithful, at patuloy na magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, at walang hanggang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise magpakailan na. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Sige, okay. Who is